Teresa Magbanwa is right now in Escoda Shoal, responsible for monitoring if the crash corals are man-made. Hindi pa rin nagpapatinag ang BRP Teresa Magbanwa sa pagbabantay sa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sa kabila ito ng mga tinamong pinsala ng barko matapos na 3 beses banggain ng Chinese Coast Guard vessel noong August 31. Ayon sa Philippine Navy, nananatiling seaworthy ang BRP Teresa Magbanwa kahit pa nabutas ang isang bahagi ng barko. Whatever damage has been incurred will not compromise the overall water integrity of the ship. Hence, it is still there, performing its mission. Ayon sa Philippine Navy, nasa pasya na ng Philippine Coast Guard kung daragdagan o papalitan ang BRP Teresa Magbanwa, na ilang buwan na ring nakadeploy sa lugar para pigilan ang posibleng reklamasyon ng China sa nasabing bahura. Nananatili rin anya na mataas ang moral ng mga tauhan ng PCG na naka-duty sa barko, kahit pa napapalibutan sila ng Chinese vessels na nagbabantay rin sa Escoda at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Sa latest monitoring ng Philippine Navy, lalo pang dumami ang puwersa ng Beijing sa pinagtatalo ng mga bahura. Mula 203 noong nakaraang linggo ay nadagdagan pa ito at umabot na sa 207 mula September 3 hanggang 9. Mayorya sa mga ito namataan sa Sabina Shoal at Pag-asa Island. Tumaas din ang bilang ng Chinese Maritime Militia vessels sa Iroquois Reef. It is the highest we have monitored for this year. A lot of the maritime militia are focused on Escoda or Sabina Shoal. Sabina and Escoda has been under our attention for the past good number of months because of the reported increase of crash corals, and we have to determine if this is man-made or by force of nature. Inaalam pa ng Philippine Navy kung bakit dumami rin ang bilang ng mga Chinese vessels sa Iroquois Reef. We have noted that increase only for the period covered, so we are still trying to assess why there is an increase in number in Iroquois or Rizal Reef. However, we could say that for Sabina or Escoda, it's because of the extra attention that we have given to that particular shoal. For Iroquois or Rizal, we are still trying to assess. Sa monitoring ng Philippine Navy, bumalik sa Hainan, China ang mga barko na nagbabantay sa Baho de Masinloc noong nanalasa ang bagyong Enteng. Gayunman, pinalitan ito ng mga barko mula sa Mischief at Subi Reef pagkatapos ng bagyo. The numbers are within the range of the force projection capability of the South Sea Fleet, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia. So long as these are the forces within theater, and they don't bring in other forces from the East Sea Fleet or the North Sea Fleet, then this is still within the normal range of their capability. Muli namang tiniyak ng puwersa ng Pilipinas na mananatili sila sa pagtupad sa kanilang misyon na bantayan at idepensa ang mga teritoryo ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.